Dito sa Tagalag, ang tanging tunog ay ang bulong ng tubig. Ngunit, sa likod ng kapayapaang ito, may isang lihim na digmaan. Ang kanilang kultura ay hindi lamang nasa lambat. Ito ay nasa bawat salita na kanilang binibitawan. So, andito tayo ngayon sa Tagalag. Ngayon, mag-i-interview tayo ng isa sa mamamayan na naninirahan o nangingisda pa rin hanggang ngayon. Ano nga ba ang rason kung bakit siya naninirahan dito? Pinipili niya pa rin mangisda at magtrabaho ngayon. Alamin natin! Sa palaisdaan ng Barangay Tagalag, kung saan tahimik na dumadaloy ang tubig at ang bawat alon ay may dalang kwento. Makikilala natin si Mang Jonathan de la Cruz, isang mangingisdang lumaki sa amoy ng sariwang isda at tunog ng mga lambat na inaangat tuwing umaga. Ngayon, pakinggan natin ang kanyang simpleng kwento sa palaisdaan. Bata pa lang ako. Nag-start na po talaga. Upang mas makilala pa namin siya, inalok ang aming team ni Kuya Jonathan na sumakay sa kanyang bangka. Hindi namin pinalampas ang ganitong pagkakataon. Habang dahan-dahan kaming umaandar sa tubig, ipinakita niya sa amin ang mga lugar na naging bahagi ng kanyang araw-araw. Talaga to? Malalim yung baha dito, ya? Yung kalsada hindi. Birang-bira na lang to. Dati, nung araw, bata pa ako. Pain na talaga yan. Ilang patong na yung kalsada niyan. Tsaka may harang pa yun. Matubig. Sa Barangay Tagalag o kilala bilang Fishing Village ng Valenzuela, dito sasalubungin ka ng tahimik na palaisdaan ng mga ngiting pamilyar kahit sa mga bagong dating at ng komunidad na tila laging handang magbahagi ng kwento. Sa Tagalag, ang pangingisda ay hindi lamang kabuhayan. Ito ang pusong nag-uugnay sa mga tao, ang ritmo ng kanilang araw-araw at ang tahanang bumubuo sa kanilang pagkakakilanlan. Kung ikukumpara niyo po yung Tagalag dati, tapos ngayon po, ano po yung pinakamalaking pagkakaiba po sa kapaligiran po sa dagat yun? Yun po, na-develop lang. Pero mas nung araw kasi, maganda siya eh. Tsaka talagang hindi siya umano pa yung tubig. Kahit binabaha siya, maunlad yung mga palaisdaan dito. Ano po ba ilarawan yung karaniwang araw ng isang mangingisda sa Tagalag? Yung kung ano oras po kayo nagsisimula at natatapos, tapos meron po ba kayong mga ritual, paniniwala, bago po malapit? Basta huli lang. Mas lalo pagka yung isda nakaangat. Tsaka lang namin na kaya iba-iba yung oras eh. Kumbaga sa hindi namin masabi. Basta nakita namin nakalutang yung isda. Tsaka lang kami nanlalambat para paano siya. Ano niyo po ipapasa sa susunod na henerasyon yung mga kaalamang ito po? Dito ko sabi, parang kasi, pusa lang siya na ng mga kabataan eh. Pusa lang. Kamukha ng iba, yung mga hindi nakapag-aral. Diba? Yun, pupunta-punta lang dyan sa mga hanggang sa matuto na. Wala kasing bata rito hindi marunong lumangoy. Halos talaga lahat marunong lumangoy. Bata pa lang. Pag-uwi mula sa pangingisda, tahimik na nililinis ni Kuya Jonathan de la Cruz ang kanyang huli. Sa bawat hugas ng kamay, sa bawat galaw ng kutsilyo, ramdam ang pag-aalaga at paggalang sa biyayang ibinigay ng tubig. Isang bagay na bumubuhay sa kanyang pamilya at nagpapatatag sa tradisyon ng Tagalag. Meron. Sa likod ng pamumuno sa Barangay Tagalag, naroon si Kapitan Rene Bernardo, isang lider na nagsimula bilang simpleng mangingisdang lumaki sa palaisdaan. Ang karanasan niya sa tubig at lambat ang humubog sa paraan niya ng paglilingkod. Ngayon, dala niya ang parehong puso at kaalamang iyon sa paglilingkod sa komunidad. Pakinggan natin ang kanyang pananaw bilang leader na ang ugat ay nakatanim din sa pangingisda. Ayan, so andito naman tayo ngayon sa 3S, Barangay 3S, Tagalog. Ngayon, interviewin po natin si Kap Rene. Simulan na natin. Gano'n na po kayo katagal naninirahan po sa Tagalog? Tapos ilang taon na rin po kayo nangingisda? Ako kasi mula pa nung elementary,
nasasama na ako mangisda. Hanggang sa naging high school, naging isda rin ako. At kasama ko yung tata ko. Tata ko kasi meron kaming pinapantay yung fly-isdaan o pinagkakatiwala kaming mga laga ng fly-isdaan at kami nagbabantay doon. At ako yung kasama-sama ng tata ko noong panahon yun. Siguro ang edad ko noon mula elementary hanggang college. Pero nung college ako, bukod pa sa pamalaisdaan, ay naging tricycle driver ako. At pagiging isang tricycle driver at pagiging isang mangingisda, ay nagtatrabaho ako sa araw at nag-aaral ako sa gabi kung saan pagtapos ako. Paano po kayo nagsimulang mangisda? Yun po ba natutunan niyo private sa pamilya or kamanan? Actually, yung pangingisda, dahil mula pa sa pagkabata, yun ang nakabulatan ko at nakikita ko sa magulang ko. Kaya nasanay ako sa pangingisda. Sabi ko nga, elementary pa lang ako, ay akin ang nakasanay yung pangingisda hanggang sa maging college ko. Yun. Dahil nga lang, siyempre nakatapos ako sa aking pag-aaral at nakapagtrabaho na maayos. Kaya ang pagiging pangingisda ay hindi ko na nabalikan, pero sa isipan, ang pagiging sa pangingisda ay hinahanap ko pa rin. Yun po. Kung ikukumpara niyo naman po yung Tagalog dati at ngayon, ano po yung pinakamalaking pagkakaiba po nito sa kapaligiran? Nung panahon na yon, masabi ko, mas maganda ang Tagalog. Mas maganda, wala sa kalatian. Ang ganda ng Tagalog dati. Kasi nung panahon na yon, ang palaisdaan namin, kasama ng Barangay Tagalog, ay kompleto sa pilapil. Ang bawat pag-aari ay may kanya-kanyang pilapil. At nung panahon na yon, ang palaisdaan noon ay natutuyo. Natutuyo siya. At nakakapag-alaga kami ng sari-saring isda, bangos, hipon, sugpo, alimango, at iba-ibang klaseng isda ng mga panahon na yun. Kasi maganda dati noon eh. Ang tubig sa dagat nakakadiretso sa Tagalog. Dahil wala pa tayong dike noon. Kaya yung mga hipon at talangka, talagang mag-asawa ka. At talas di mo na makain sa sobrang dami. Ang panahon namin na yun, masabi ko, kahit hindi ka na pupunta sa malis na site, panay mga gulayan. Kompleto na eh, gulayan tsaka palayan eh. Dito naman, paisdaan. Sa ilog naman, talaga namang doon yung pumunta ka lang, may mahuli ka ng hipon, alimasan. Kaya sa simpleng buhay, mas simpleng buhay, pero ang buhay noon nakakaraos. Maraming hindi ka nabibilin at dito mo lang sa Tagalog, makukuha mo na yung makakain mo. Hindi katulad ngayon, masabi nating progresibo, in terms na maraming tao, maraming kainan, maraming pasyalan. Pero kung ako pipiliin sa buhay dati, buhay ngayon, mas gusto yung buhay dati. Kaya siyempre, nangangailangan tayo ng hanap buhay para sa ating mga barangay at dumadami ang population. At dahil nga sa panahon na ikang Barangay Tagalog ay binaha noong 90s o 90s, 2000, binaha kami noon at dahil doon yung aming mga presdaan nasira, yung aming palayan nasira, at walang talagang halos magiging pagkakakitaan. Kaya ganun pa man, sa kabila ng binaba kami, ay ramdam-ramdam pa namin yung ang barangay namin ay masay parating isang tahimik, may sariwang hangin, presko, malinis pa rin. At sabi ko, may pagkakataon pa rin ng Barangay Tagalog ay umasenso sa magitan ng turismo. Kaya yun, sa tulong ng ating mga nanunungkulan, simula nang nanungkulan si dating Mayor Win ng Mayor Senador, simula na unti-unting naayos sa Tagalog, nagkaroon ng dike, nagkaroon pumping station, at lalo umayos nung panahon ni Mayor Rex, na kasalukuyang Secretary of DSWD, at doon mas higit na napatibay yung mga dike na naging maayos ang Tagalog. At ngayon, ang Tagalog, from at hindi na kami binabaha.
hanggang sa dumating nga si Mayor West, lalong-lalo na. From agricultural, naging tayo isang parang commercial in terms of ecotourism zone na maraming kainan na pwedeng puntahan at talagang kinahangaan at binabalik-balikan ng maraming tao. Kasi maraming nagkaroon hanap buhay, hindi na tayo masyadong binabaha at maraming nakakilala sa isang tulad namin na dating binabaha na iniiwasan puntahan. Iyon talagang ninanais puntahan ng marami para mapasyalan ng barangay Tagalag na tawagin ngayon ay Tagalag Fishing Village. Kaya sa ngayon, happy na rin tayo. Next question naman po, ano po yung pinakamagandang kwento o alaala niyo po tungkol sa pangingisda noong panahon na masagana pa po yung Tagalog or nung nangingisda pa po? Nung ang masasabi kong kwento na hindi ko malilimutan, noong panahon kasi noon, marami ka talagang makukuha na dito pa sa Tagalog ay nasagani. Na hindi mo na siya kailangan bilhin at talagang kusang daw binibigay ng mga mangingisda na tulad namin. At ang hindi ko makakalimutan, sa pagiging isang mananambak, kasi kung bakit malaki katawan ko, kasi naging mananambak ko na isdaan eh. Bubuhat ako ng malaking putik, na gumagawa kami ng pilapil, ng trabaho namin dati eh. Gagawa kami ng parang pa kaming ganyan, tapos bubuhatin namin, lagyan namin sa pilapil, tapos gagawin namin parang mini dike, gano'n. Yun. Ang isang hindi pa rin makakalimutan, sa Barangay Tagalag, yung parang pag nasa Tagalag ka, parang nasa isang paraiso. Ganon. Tahimik, kahit hindi ka lumingon sa magkabilang panig sa kalsada, kung hindi ka makakapagsagasaan ka, kasi madalang pupunta. At saka na panahon na yun, yung mga tao, halos talaga magkakakilala at walang dayuhan na naninirahan ko dito sa Tagalag kasi iniwasan nga po tayong Tagalag eh. At isa pa nga, hindi ko makakalimutan, sa pagiging isang mangingisda, doon ako nagkaroon ng talagang pagsisikap na makapaghanap buhay at makapag-aral. Siyempre kung mananatili ka sa pagiging isang mananambak, ang buhay mo parang nandoon na lang. Kaya sa pagiging isang mangingisda o mananambak, doon ko natutunan na maging siyempre masipag, maging masikap, na pipilitin mo talagang makaaw sa hirap dahil mahirap talaga yung trabaho bilang mananambak o mangingisda eh. Yun. Kaya sa awan ng Diyos doon, nakatapos ako mag-aaral at sa po tulungan mo ko bilang po ng barangay. Dumadaming kainan, dumadaming tao. Kasi siyempre, yung ating katibigan ay nahaharap sa isang problema na kung di mapag-iingatan yung mga tubig na lumalabas yung sa mga kainan ay mapupulit yung ating katibigan. Kaya yung isang hamon sa atin na dapat nating harapin yung papaano natin mapangalagaan yung ating katibigan na manatiling malinis, manatiling makapanirahan at mabuhay yung mga isda. Ganun. Sa tingin niyo po, ano yung papel o kahalagahan ng pangingisda sa mas malaking komunidad ng Tagalog o maging sa buong Valenzuela? Malaki naging papel ng Barangay Tagalag eh. Kasi ang Barangay Tagalag ay tanging barangay na tinatawag na Tagalag Fishing Village o Fishing Village. At kung mapapansin nyo, sa Metro Manila, tanging Tagalag lang ang mayroong ganitong ambience eh. At wala. May mayroong iba, pero ang Tagalag na iba talaga siya eh. Maganda yung setup ng mga bahay, one side lang, kadalasan. At ang place daan, nasa tabi lang ng kalsada. At abang malakbay ka, makikita mo yung katibigan. At yun, yung Tagalog,
talagang sa ngayon talagang nagiging maganda talaga pasyali na ngayon to turismo. At hindi lang sa fishing, hindi lang fishing, pati yung bird watching. Okay. Kasi maganda nga po, marami na po yung mga places na pwede yung Puntahan. Next question po, ano po yung inyong mensahe po sa mga kabataan ng Valenzuela tungkol sa halaga po ng pangingisda sa Tagalog? Usap ko lang sa ating mga kabataan, sunod pa yung generasyon, maging responsable tayo sa pangangalaga lalo sa ating katubigan at naniniwala ako na sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng maayos na contribution para sa ating environment at kahangaan ng maraming kalapit bayan na kahit nasa lusod tayo ay kaya para natin mapanatili na ang ating katubigan ay maging maginis at maging maayos at maaari pa rin manirahan yung mga klase ng isda. Kung may isa lang po kayong hiling or mensahe po para sa Tagalog po, nari po para po sa gobyerno, para po sa publiko, ano po yun? Yun nga, ang hiling ko lang, sana patuloy na mabigyan pansin yung pangangailangan ng Barangay Tagalag para na rin sa kaunlad ng lungsod ng Valenzuela. Saan po ba nanggaling yung pangalan po ng Barangay Tagalag? Ang Barangay Tagalag ay nagmula sa salitang Taga-alog. Pag sinabing Tagalag, yun. Masasabi niyo po ba na yung pangingisda po sa Tagalog ngayon, unti-unti na po nawawala sa kultura at tradisyon sa Barangay Tagalag at sa Valenzuela? Hindi mawala ang kultura o tradisyon sa Tagalog kasi kumbaga tinawag na fishing village eh. At kung malalam ko at nais kong sabihin sa inyo na ang Tagalog ay may ginawang pangangalaga ng ating local government o yung ating city government na ang gawing kaliwa na makita ating mga plasdan ay bawal tambakan. Upang maparatiling paging plasdan siya at mawala at di mawala yung kultura o isang lugar na kung saan dito na makita yung ganung klaseng lugar na may malawak na plasdaan. Halos talagang kabila ng kalsada eh. Yun. Kaya yun, hindi mawala at ko yung pinangalagaan na left side, bawal na tambakan yung mga plasdaan. Kaya for like yan, tayo may plasdaan. Maganda nga po yung preserve po siya. Oo. Ano po yung dahilan? Bakit nawawala na po yung kultura or tradisyon na pangingisda sa Tagalog? If Kaya ever po maraming nawala na kultura o tradisyon. Sabi nga, nagbago nga kasi yung sa mga paglipas-lipas ng panahon na dati ang palistaan sa amin talagang maganda siya, may mapilapit siya, natutuyo siya, sa bawat pilapil makapagkatayin kang sitaw, at marami kang maaalagang isda at iba pang pwedeng ilagay sa plasdaan, pwedeng pagkakitaan. Di katulad ngayon, wala na yung maraming isda na makikita mo ngayon pagkakaroon ba kung silang kakatilapia. Kaya hindi na sa nagkaroon ng talaga interes marami sa amin na mga isdaan. At nabuhay na lang ngayon dahil naging tayong fishing village pero sa wala nung bago tayo. Kaya ang tanong sa atin, hahayaan na lang ba nating manahimik ang kanilang wika? O tayo'y makikinig sa bulong ng Tagalog at kikilos para ang alaala, ang kultura at ang mga natatanging salita ng mga mangingisda ay manatiling buhay para sa mga susunod pang henerasyon. Muli ako si Kay Leslie P. Casabuena at ito ang istorya ng Tagalog.